Bago do sa malaking game ng San Miguel Beer bukas kontra dito sa NLEX Road Warriors ay gagawa sila ng isang malaking trade. Ang balita ay iti-trade raw ng San Miguel Beer itong si Jeron Teng sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Ken Taffin. Parang yan daw yung gusto nila dahil mukhang yung initial offer na si Jeron Teng for Richie Rivero parang hindi raw tinanggap ng Phoenix. So ngayon ang i-offer nila Jeron Teng for Ken Taffin. Dahil mukhang nangangailangan daw ang SMB ng isang wingman na pwedeng maglaro bilang 3, pwedeng 4, pwedeng 2. At yun ang nakikita nila dito kay Taffin. Si Taffin ay hindi naman superstar pero ito yung role player talaga na magagamit itong si Coach Leo Austria para doon sa mga mabibigat nilang magiging laban. Kaya nga itong San Miguel Beermen, alam natin masusubukan niya sa linggo. Dahil first game ni Benny Boatwright dito sa pagbabalik niya sa Pilipinas, and of course, ang makakalaban pa nila, yung isa sa pinakamainit na team ngayon sa PBA, ang NLEX Road Warriors. Kaya nga itong si SMB coach Teo Austria gustong matuloy agad yung trade as soon as possible para maipakita na ready na talaga siya na maglaro kontra dito sa NLEX. Kung makuha nila itong si Ken Taffin, yan ang magiging off the bench player nila. Pwede itong, for example, pwede itong maglaro bilang small forward kapalitan ni Troliano at ni Lassiter. At pwede rin ito na maglaro bilang isang shooting guard. O kaya pwede rin, depende no, kung small ball ang gagawin ni Coach Leo Austria, pwede ito na maging power forward. So maraming pwedeng gawing paraan itong si Coach Leo na paggamit dito kay Ken Taffin. At sa tingin ko no, ang isa pang maganda dito kay Ken Taffin, pwede ito na maging isang defender ng mga point guards ng mga kalabang team. Kahit na 6'4 ito, kaya yung mabilis siya at mobile, no? Kaya maglaro sa perimeter. Kaya pwede talagang magamit na defensive player nitong San Miguel Beermen. At alam yan ni Coach Leo. Meralco Balls naman, of course, ang sakit nung talo nila kontra dito sa lineup ng NLEX Road Warriors kagabi. Buzzer beater yung kay LJ Gonzalez. Pero mukhang nakafocus na doon sa susunod na transaction ito si Coach Luigi Trillo dahil ang balita natin ay kinakausap naman nila itong league leading yung wala pang talo na Rain or Shine Elasto Painters para naman sa isang trade at dadalhin daw itong si Chris Banquero sa ROS Rain or Shine kapalit naman ni Andre Karakot. Gusto raw ni Coach Luigi Trillo yung styling laro ni Karakot kaya mukhang mas nababagay daw ito para dito sa kanilang lineup. Kaya nga hindi na ako magugulat talaga kung sakasakali na ito ang maging isa doon sa mga top players ngayon dito sa NLEX Road Warriors. At rather dito sa koponan ng Meralco Balls. Kung sa bagay, no, alam naman natin na magaling talaga itong si Coach Luigi Trillo pagdating dito sa paggamit ng mga players. At nasisiguro din natin na hindi naman masasabing alanganin yung kanilang lineup. Yun nga lang, kung makukuha nila si Karakot, magkakaroon sila ng isa pang point guard na makakatulong dito sa pag-score, sa pag-playmaking at strict shooter yan si Karakot. Kaya yan ang gustong makuha daw talaga ni Coach Luigi Trillo. At sa ngayon naman, itong si Coach Yeng Giao, kung makukuha naman niya itong si Chris Banquero, abay bakit naman hindi? Alam natin na mahusay din na player ito si Banquero, no? At natitiyak natin na isa yan doon sa mga mabibigyan nila ng talagang playing time dahil sa sistema ng ROS. Kaya nga kaya magiging maganda to para dito sa Rain or Shine at pakalalo pa nga sila lumakas kung makuha nila itong si Chris Banquero. Kaya sa tingin ko, mukhang ito na talaga yung gagawin ngayon nitong si Coach Yeng Giao. Kakausapin na niya itong si Coach Luigi Trillo kung sakasakali na magkasundo, magiging mas okay na yan para dito sa dalawang panig. Kaya nga okay na yan para dito sa kanila.